lipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Sa bawat sandali, ang
Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa ika-78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. DXFE, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hey friend, ready to praise and be inspired? Tune in to Pagdayeg Radio, weekdays 1 to 3 p.m. on 1197 DXFE Davao and 3:30 to 5:30 p.m. on 1116 DXAS Zamboanga. Pagdayeg Radio, lifting up Jesus loud and clear. Atong oras, 1:14 sa hapon. This is Pagdayeg Radio diri sa 1197 DXFE Davao at 1116 DXAS Zamboanga. Welcome once again mga kapagdayeg sa inyong tahanan ng mga awitan or awiting nagbibigay papuri sa ating Panginoon. Ako po ang inyong mga kasama, Kuya Ton Mantalaba, at Wednesday po ngayon. Kaya Wednesday Classic tayo. Babalikan natin ang ilang mga classic papuri songs ng hanggang ngayon patuloy na nagpapaalala sa atin ng katapatan ng ating Panginoon. Magandang hapon po sa mga kapagdayeg natin dyan na nakatune in sa radyo at saka sa Facebook Live sa Icecast natin. Okay? Mga kapagdayeg, maraming salamat po sa lahat ng nakatune in sa DXFE at also sa DXAS. Welcome din sa ating mga kapagdayeg na nasa streaming at sa Facebook Live. Pag-uusapan natin mamaya mga kapagdayeg ang isang napakahalagang paalaala from Colossians 3:2. Sabi dito, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Sa mundong puno ng distractions mga kapagdayeg, yung notification dyan, deadlines and worries, paano nga ba natin maipapako ang ating isip sa mga bagay na walang hanggan, mga kapagdayeg? Mamaya po, pag-usapan natin yan. Welcome din po natin yung mga kapagdayeg natin dyan na ngayon balik trabaho na. Yung mga kumakain pa, enjoy po sa inyong lunchtime. Yung mga kapagdayeg naman natin dyan na nagsishare po sa ating programa through Facebook, thank you so much po mga kapagdayeg. Ate Josie, good afternoon din po. Ayan. Sa mga nanays and tatays natin, syempre Wednesday Classic ngayon. So ito yung ating unang kanta this afternoon. This is from Malu Landasabal or Landasabal, ang kanyang awiting Bagong Likha.
Pagdaig Radio. Pagdaig Radio. Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay sa landas na kung tawagin natin ay buhay. At maraming taong nahuhulog sa hukay pagkat sila'y mga bulag at walang maakay. Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay at bawat Kristiyano ay dapat maging gabay pagkat maraming taong patuloy na natatangay ng makamundong buhay na patungo sa buhay. Dinggin mo, kapatid kong Kristiyano, ang awit na ito na may panawagan sa'yo. Tayo ay humayo at mag-akay ng tao, atin silang ilapit kay Jesucristo. Awit na ito ay isang panawagan sa bawat Kristiyano dito sa ating bayan. Ang kaligtasan na atin ang natagpuan, huwag mong sariling ibahagi mo, kaibigan. Ang salita ng Diyos ay ipahayag mo bilang sa piling tao, hindi kahit kanino. Huwag mong ikatakot o ikahiya ito, pagkat ang kapangyarihan niya ay nasa sayo. Si Jesus ang liwanag ng buhay, at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa kadiliman, yamang tayo'y mga ilawan. Si Jesus ang liwanag ng buhay, at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa kadiliman, yamang tayo'y mga ilawan. Munting ilawan ng sanlibutan, si Jesus sa atin ay nananawagan. Pagningasin natin mga munting ilawan, si Jesus sa atin ay nananawagan. Si Jesus sa atin ay nananawagan. Pagdaig Radio. Kauban si Kuya Ton Mantalaba. Masdan mo ang halaman, walang kalungkutan at di napapagabag, dumating man ang ulan. Paglipas ng ulan, araw nga'y sumisikat, sa Diyos ay umaasa ng buhay at lakas. Hindi pa nadarama, ika'y hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig at di ka iiwan niya. Sa hirap man ng buhay, pagsubok may dumalaw, Diyos ang maaasahan, ligaya'y kakamtan. Tulad ng halaman,
Diyos ang magbibigay. Hindi mo ba nadarama? Ika'y hindi nag-iisa. Ang takot mo ay papawiin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa. Manalig ka, di ka iiwan niya. Tiyak mong mararanasan ang pag-ibig niyang tunay. Kay Jesus ka umasa, buhay mo ay sisigla. Di mo ba nadarama? Ika'y hindi nag-iisa. Ang takot mo ay papawiin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa. Manalig ka, di ka iiwan niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa. Manalig ka, di ka iiwan niya. Pagdaig This is Pagdaig Radio and that's Papuri 4, ang awiting Manalig. Ayan, and welcome po sa mga kapagdaig natin na kakatune in lang. At yung mga kapagdaig natin dyan na kanina pa nakatune in na sa programa natin. Medyo relax yung ating afternoon listening sa mga classic, no, na kanta. Ikaw ba kapag daig may gustong marinig, no, na song, classic song, siguro yung mga kaedaran natin or mga kaedaran ng ating lola tsaka lolo, sige po, send nyo lang po sa atin mga kapagdaig. At pag available po, of course, pagpapuri, kompleto ata yung papuri natin, yung classic. Pwede naman, no? Paki-ano lang, paki-message lang. Okay. Mamaya, Ate Jen, if you're listening, no, play ko yung Sa Pag-ibig Mo ng Papuri, I think Papuri 16. Kasi nag-request, nag-iwan siya ng ano nag-iwan siya ng parang song request. Okay? Dito sa ating stasyon. Anyway, salamat Ate Jen sa iyong awitin, song request. Kung hindi ko nakita, hanap ako ng iba. Okay? Para ano po, makita natin. Meron pala ito. Pag-ibig Mo, Papuri 16. Play ko na after our talk, ha. Salamat po Ate Jen sa pag-request. Okay. So, yung tanong, may tanong tayo mga kapagdaig. By the way, Ate Nitz, good afternoon, tsaka kay Ate Rosalina. Tanong natin, ano ang isang bagay na madalas kumukuha ng atensyon mo at paano ka tinutulungan ng Diyos sa muli ituon, no, ang iyong isip kay Kristo? Okay, ano ba yung mga nagde-distract sa atin? Sige po, sa inyo lang po, ha. Alam po, marami eh. In fact, naiisip ko nga ngayon, no, ako naaaliw ako dito sa mga apps. Okay, alam niyo naman, basta music, gusto ko yan, no? So may music app kasi AI generated na pwede kang gumawa ng kanta doon. Ayan, minsan na pag distracted tayo mga kapagdaig, wala na, no? Okay, anyway, yung iba mga mixing, mga ganon, no? Nakaka-curious din. So anyway, naalala ko lang, no? Kasi minsan talagang hook up ako, hindi ko na ma-realize yung oras, di ba? Siyempre pag may oras ka, okay rin, no? Pero pag wala kang oras, nako, talagang kakainin yung oras mo sa iba. Di ba? Just like scrolling sa social media. Hindi mo na alam kung anong mangyayari next kasi parang na-caught up ka dun eh.
yung mga kabataan ngayon, yung online gaming, 'di ba? Minsan talagang kahit kulang yung tulog, sige lang, laro lang. Anyway, okay, so yun po ang tanong, mga kapagdaig. More songs, and ito na, song ni Ate Jen. Dedicate ko po sa inyo rin. Ate Jen, this is your song, Pag-ibig Mo. Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, biyayang di asang. At kayo na lang pagpapatawad mong naan sa hubad na kasalanan ni Adan. Hanggang pag-agos ng taon, saksing kasaysayan, bawat hibla sa panahon ng iyong pagmamahal. Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang, pagpapalang dulot mo ay di mabilang. Kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawang nalalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init ng kalinga mo. Kung may unos mang dumating sa aking daraanan, di mangangamba dahil ikaw ay nariyan lang. Sa gitna man ng anino ng kamatayan, ang kapayapaan mo ang siyang tangan. Sa pagdatal ng kailanman, habang panahon, sa kahapon at ngayon, maging sa paglaon, handog mo'y itong balabal mo, Panginoon. Ang apoy ng iyong kalinga ay naroroon. Kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawan nalalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init. Kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawang nanlalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init ng iyong pag-ibig. Kailanman sa init ng kalinga mo. Pagdaig Radio,
Kauban si Kuya Ton Mantalaba. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nabapatid? Tugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa't dumanas ng ibong sakit. Oh, 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 oh. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayan ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa atin. Nakilang Diyos kay buti mo, sa isang tulad mo, masuwayin sa nais mo. Di may pansin, nakilang pagmamahal mo, pinagkapalit ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayan ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayan ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayan ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Pagdaig Radio. Pagdaig Radio. Kung nag-iisa at nalumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng
Siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Sa habang panahon. This is Pagdaig Radio, Papuri 3, napakaganda at paborito nating awitin. Siya ay si Jesus sa habang panahon, hindi nagbabago. Kaya tutok lamang tayo sa Kanya, mga kapagdaig. Tanong natin, ano ang isang bagay na madalas kumukuha ng atensyon mo at paano ka tinutulungan ng Diyos na muli ituon ang iyong isip kay Kristo? Okay? Ate Jeline, magandang hapon. Thank you sa pag-tune in and sa ating mga kapagdaig dyan. So, where is your mind most of the time? Nasaan ba nakafocus yung isip mo? Alam mo, may isang kasabihan, what captures your attention eventually shapes your affection. Totoo ba yun? No? What captures your attention eventually shapes your affection. Kung ano ang lagi nating iniisip, iyon din ang humuhubog ng ating puso, di ba? Like for example, kapag pagising natin, cellphone agad ang hinahanap kaysa Biblia, anong mangyayari doon, no? Anong mangyayari sa ating isip, di ba? Kapag ang sukatan ng magandang araw ay kung magkano ang kinikita. Kapag ang mood natin ay nakadepende din sa likes and comments o approval ng tao. O kapag halos buong araw tayong nag-aalala kaysa sa nananalangin. No? Hindi ibig sabihin, mga kapagdaig ng Colossians, na wag na tayong magtrabaho o magplano. Hindi po ganon, no? Ibig sabihin nito, mga kapagdaig, na habang ginagawa natin ang ating responsibility dito sa lupa, yung puso natin ay nananatiling nakatingin kay Kristo, nakatutok sa Kanya while working, no? Kaya this is a good reminder sa atin while reflecting din sa mga classic songs natin ngayong hapon, na I believe yung mga kanta natin nakafocus sa isang tao lang, si Kristo, no? Sa isang character siya po. Now, moving on, ito, song ng Papuri 2, Papuring Awit. Ito po yung classic version. Alam ko, maraming version po itong Papuring Awit. But this one is from Papuri 2. Dedicate na ko diha ila Ate Luz. Ate Luz, thank you. Ate Jeline, og sa tanan natong mga kapagdaig. Ate Nitz, this is for you as well. And Ate Rosalina. Dedicate po din ako ni sa mga naadiha sa gawa, sila Ate Ivy, sila Kuya Hector. Oo, mga staff sa DXFE na diha sa kusina ron. Papuring Awit, this is Pagdaig Radio Show. O dakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. Sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos niya. Ang lahat ibig niyang makasama. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa
Pagdaig Radio, himaya alang sa Diyos. Kay taas ng bawat panaginip na iyong nakamit. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa, tunay ngang ginto ang hatid. Ang sabi mo nga, tingnan mo kay galing ng mga plano kong natutupad. At kung nanaisin ko'y kay rami pa nang mapapa sa aking palad. Ngunit sandali lang, tumigil ka ng kahit sang sandali lang. Bago ka nga matuluyan sa iyong pagkaluklok sa sariling yabang. Pakinggan mo ito, isang payo na siyang magpapaalala sa'yo. Kung di sakaling at pag-ibig ng Diyos, ano bang mararating mo? Tanging si Jesus, siya lamang ang liwanag na siyang nagliliwanag sa'yo. Oo, lahat ng hangarin, lahat ng panaginip ay natutupad lang dahil ikaw ay nananalig. Huwag kang magkakamali, bumilib lang sa sarili mo. Ngunit sandali lang, tumigil ka ng kahit sang sandali lang. Bago ka nga matuluyan sa iyong pagkaluklok sa sariling yabang. Pakinggan mo ito, isang payo na siyang nagpapaalala sa'yo. Kung di sakaling at pag-ibig ng Diyos, ano bang mararating mo? Tanging si Jesus, siya lamang ang liwanag na siyang nagliliwanag sa'yo. Oo, lahat ng hangarin, lahat ng panaginip ay natutupad lang dahil ikaw ay nananalig. Huwag kang magkakamali, bumilib lang sa sarili mo. Tanging si Jesus, siya lamang ang liwanag na siyang nagliliwanag sa'yo. Oo, lahat ng hangarin, lahat ng panaginip ay natutupad lang dahil ikaw ay nananalig. Huwag kang magkakamali, bumilib lang sa sarili mo. Pagdaig Radio, Pagdaig Radio. Kalimutan mo na ang nakaraan. Ngayon'y
This is Pagdaig Radio. Cindy De La Paz, matagal ko rin itong hindi napakinggan na awitin. But the message, nagpabilin. And very encouraging po sa toong tanan, no? Okay, practical ways to focus on things above. Ano ba yung mga practical na pamamaraan na tayo po ay makafocus, nakatuon, no, sa things above. Okay? Number 1, start your day with God's Word before social media. I mean, totoo po, ako mismo, mga kapagdahig, na-experience ko po ito, no? Kana ganing naradiha ang imong cellphone, daplin sa imuhang siguro sa kilid sa imuhang higdaanan, ang imuhang Bible ambot asa na butang na. It's good to start, no? It's the best way to start our day. Hindi naman masama mag-Facebook, hindi naman masama magbasa ng balita, no? Lalo na ngayon, no, 'di ba? Hindi naman masama magbasa ng email. Pero kung lahat ng iyon ang unang papasok sa isip natin araw-araw, baka mundo, no, ang nagdidikta ng mood natin kaysa sa salita ng Diyos. Imagine, no, like ngayon, 'di ba, yung oil price hike. Buti na lang this week bumaba, no? Mas successful ang story or mas successful ang iba na compare natin yung ating sarili. Marami kang backlog na trabaho, di ba? Pero kapag nagsimula ka sa salita ng Diyos, iba, no? Like for example, magsimula ka sa sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Biglang nababago yung perspective mo, no, sa araw mo, mga kapagdahig. And hindi lang reading the Word of God, really reflecting and praying, mga kapagdaig. And then ask eternal questions. Instead of asking, paano ako yayaman? No? Siyempre, may mga tanong tayong ganyan. Paano ko luluwalhatiin si Kristo? I believe that's mas maayo ng pangutana. Unsaon ako pag-glorify ang Ginoo karon? Paano ko, instead of asking, paano ako sisikat, paano, di ba? Maraming paano paano makilala si Jesus? Okay? I believe that's better, no? Nga tanong. Even ganito sa itong pagbasa pa lang sa Bible, Lord, paano ko makikilala ang Panginoon ngayon? Di ba? So, mga kapagdaig, no? Invitation po ito sa atin ngayon na kilalanin siya, no? Ang ating Panginoon na Diyos na may likha, okay, sa ating lahat. Now, here's a song from Papuri 16, title ng kanta, Kilala Mo Ba Siya? Okay? Magandang reminder to sa atin. Ito po ang Pagdaig Radio ng 1197 DXFE Davao at 1116 DXAS Zamboanga. Minsan pang ibalik sa alaala, minsan pang damhin pag-ibig mong inalay sa puso mo at sa damdamin. Alinlangan ay wala, inibig ang tulad ko, inibig mong tunay. Kahit pa man minsan ako'y lumalayo, nanlalamig, nagkukulang, nagkakamali. Kailan pa man di ka nagbago, pag-ibig mo'y di naglaho, ni minsan di nilisan. Lagi kang naroon sa aking tabi, sadyang wala nang papantay sa pag-ibig mong dalisay. Tanging ikaw lamang ang sa akin nag-alay, ngayon at magpakailanman. Pagmamahal na iyong bigay, hindi kailan magwawakas.
Sa sandaling kailangan ka, ika'y nandiyan. Kailan pa man di mo iniwan, kasama kang lagi sa tuwina, ni minsan di nilisan. Sa piling mo'y mayroong katiyakan, sadyang wala nang papantay. Sa pag-ibig mong dalisay, tanging ikaw lamang ang sa akin nag-alay, ngayon at magpakailanman. Pagmamahal na iyong bigay, di kailan magwawakas ang pag-ibig mo. Sadyang walang pantay. Sa pag-ibig mong dalisay, tanging ikaw lamang ang sa akin nag-alay, ngayon at magpakailanman. Pagmamahal na iyong bigay, di kailan magwawakas ang pag-ibig mo. Kaya ang buhay kong taglay, tanging laan lamang sa'yo. Sa pag-ibig mo, o Diyos, di kailan magwawakas ang pag-ibig mo. Pagdaig Radio. Pagdaig Radio. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila man ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi,
Pagdaig Radio, kauban si Kuyaton Mantalaba. Sa paglabay sa panahon, nangatagak ang mga dahon, ug nangalaya ang mga tanom. Ang tao nagkaanam, ug kataas ang kaalam, nagkausab ang kalibutan. Sama sa mga gapnod, ihapak-hapak sa balod, ianod lang kini sa kadagatan. Apan ang Diyos wa mabag-o sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalagat kaniya, sa pagpuyong balaanon, sa tanan nga panahon. Ang mga himayang igahalad lamang gyud kaniya, ug kanunay atong
Atong oras alas 2:13 sa kahaponon, and mind you mga kapagdaig, naatay siguro mga 5 minutes nga off the air sa radyo, mga kapagdaig tungod kay naay gina-check ang ato ang mga technician, no, mga kapagdaig. But of course sa Facebook Live, sa streaming, okay lang po, lang problema. Hi to Ate Marisa, good afternoon. Maayong hapon pod kay Ate Luz, and salamat sa inyong makanunay nga pagpamati mga kapagdahig, no. Kung naamoy tubag sa itong pangutana, pwede ninyo i-share, pwede po ninyo i-comment. Number nato 0909582212. Pangutana na to kanina. Ano ang isang bagay na madalas kumukuha ng atensyon mo at paano ka tinutulungan ng Diyos na muling ituon, no, ang iyong isip kay Kristo? Okay? Another question. Kung bibigyan ka ng 5 minutong katahimikan ngayong araw para makausap ang Panginoon, ano ang ipagpapasalamat mo sa Kanya? Okay? Yan, dalawang question na ha. But just love to share that sa ating mga kapagdahig. Especially those na, baka simpleng pasalamat ayan, nakakatulong na sa atin. Okay. Reminding us kabutihan ng Panginoon. Ikaw ba kapagdahig, kailangan mo yan ngayon, no? Sige po, maghanap tayo ng pwede nating pasalamatan sa Kanya. Okay? Anyway, here's Redeem Band. Dedicate ko po ito kay Atinene Albania at sa mga kapagdahig natin dyan. This is Pagdahig Radio. Siyang tumanglaw, binigyang liwanag, buhay kong nagdidilim. Ikaw ang ilaw, nasa puso ko'y nagdidilim. Oh Diyos, ikaw ang ilaw, ikaw ang ilaw. Sa paglalakad sa dilim, liwanag mo ang siyang kailangan. Tanglaw ko sa aking landas, yung salitang makapangyarihan, di matatakot, landas malay madilim. Diyos, gabay ka, at bangko'y iyong pansin. Ingatan mo lagi ako hanggang sa huli. Binigyang liwanag,
Pagdaig Radio, kauban si Kuyaton Mantalaba. Salamat po sa iyong dakilang himala. Ama, salamat din sa iyong anak na si Jesus. Ikaw ang may likha nitong langit at ng lupa. Ikaw ang siyang Alpha at Omega. O Jesus, dakila ka. Salamat po sa iyong dugo na nabubuo. Jesus, salamat din sa Espiritu iniwan mo. Ikaw ang may likha nitong langit at ng lupa. Ikaw ang siyang Alpha at Omega. O Jesus, dakila ka. Diyos, Espiritu, mang-aaliw ng puso ko. Diyos, Espiritu,
salamat po sa inyo. Ikaw ang may likha nitong langit at ng lupa. Ikaw ang siyang Alpha at Omega. O Jesus, nakita ka. Ikaw lamang o Diyos ang siyang may likha at ng lahat. Tanging ikaw lamang o Diyos ang Alpha at Omega. O Jesus, dakila ka. Pagdaig Radio, kauban si Kuya Ton Mantalab. Ang balaan nga kasulatan gituga sa katawan aron mahibalo sa sugo sa Ginoo sa hapit na siya mukayap sa langit tanang tinun-an gisugo niya panglakaw kamo isang yawang pulong ko karon natuwa siya dito sa kalangitan naganda mong puluyan sa tanan nga balaan ug mobalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman usa tumanon ka ang tanang sugo niya samtang may panahon ka ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukmi ang kalibutan tamag madasigon kita aron di paningan sa dugo sa katawan. Bisan tamayon tao biay-biayon sa tanan nakatawan ang pahiyom sa Dios atong palabihon daghang kalisdanan atong hinsugatan apan siya magkauban hangtod sa katapusan sa kapanahunan karon natuwa siya dito sa kalangitan naganda mong puluyan sa tanan nga balaan ug mobalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman. This is Pagdaig Radio. That's Balaang Kasulatan. Paborito natin mga kapagdaig. Reminding us ang power no sa pulong sa atong Ginoong Dios. And ang pulong sa atong Ginoong Dios mo'y ginisumbanan nato sa atong kinabuhi mga kapagdaig. So, this is Pagdaig Radio Show. Welcome back mga kapagdaig. At ito yung pinag-uusapan natin, yung focus, yung pagtutuon natin sa Panginoon. Looking up mga kapagdaig kasi changes how we live.
down here, no? Maraming nag-aakala na kapag heavenly minded ka, wala ka nang pakialam sa mundo. Hindi po ganoon, ano? Mga kapagdaig. Kabaliktaran po. Kapag nakatingin ka kay Kristo, mas nagiging tapat kang empleyado. Mas mabait kang asawa. Mas mapagpatawad kang kaibigan, no? Mas masipag kang estudyante. Hindi dahil hindi ka na nagtatrabaho para sa applause ng tao, ginagawa mo ito para sa Panginoon. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa mo ngayon, hindi na nakafocus sa iyo or self-centered, no? Nakafocus na sa Panginoon. Kasi siya na ang Diyos mo eh. Di ba? Like for example, no, yung mga kapagdaig natin dyan na nagtatrabaho. Hi, Tefeli, ha? Good afternoon, no? Yung mga nasa opisina siguro ngayon, no? Pareho naman silang siguro sinasahuran, di ba? Pareho namang pagod. Yung isa pagod na rin. Nagrereklamo na, di ba? Pag sobra na, no? Nagrereklamo na, sobra na yan, boss, di ba? Yung isa kahit medyo sobra na, okay, Lord, para sa iyo to, no? Pareho nagtatrabaho pero yung isa nagrereklamo, di ba? Mga kapagdaig. Yun ang siguro kaibahan na dapat nating bantayan, especially sa mga kapagdaig natin dyan na nagtatrabaho po ngayon. Hindi po biro magtrabaho, pero pasalamat tayo sa ating Panginoon kasi may trabaho tayo. Yung iba, naghahanap pa ng trabaho, ano? Mga kapagdaig. So, ganun din, no? Ang challenge na lang sa atin ngayon, siguro practically speaking, when you think about focusing, minsan ang pinakamahirap ngayon ay mag-focus ka sa isang bagay lang, no? Madali lang tayo ma-distract ngayon eh. Minsan nga, nag-multitasking tayo. Pero alam mo, pag multitasking tayo, napapagod tayo. At minsan, yung mga ginagawa natin eh, parang half-baked siya, no? Mga kapagdaig. Ikaw ba, yan din yung nakikita mo? Okay? Anong isang bagay, no, na madalas kumukuha ng atensyon mo at paano ka tinutulungan ng Diyos na muling ituon ang iyong isip, no, kay Kristo? Okay? Sabi pa ni Ate Marisa, hi nga pala kay Ate Anta. Oo. Pastor, atuag yung pasalamatan, no, ang Ginoo matag adlaw nato nga kinabuhi. Unsaon na lang nato og kung wala si Lord, no? Sabi niya, naunsa nakahata apan unahon gid nato iyang grasya og gugma. And okay na pala, sabi ni Ate Yvonne, okay na pala yung ating transmitter. Salamat po Ate Yvonne at sa tech team, no? Apan unahon gyud nato iyang grasya og gugma kanato iyang kamaayo nga kita giluwas ta niya gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, naluwas ta og kining mga butang sa kalibutan wala ni apan. Pasalamat gyud nato siya atong gininhawa o sa gyud ni hatag niya nga karon buhi ta wa nay laing hallelujah, all honor and glory sa kanya lamang. Thank you Ate Marisa, no? Ug iyang mga pulong na agyod sa atong nahuna og kasing-kasing dili na mawala kanato sukad ta sa kinaiya og mauna atong pagkaon adlaw-adlaw samtang kita nagapatayon. Praise the Lord, sabi ni Ate Marisa. Thank you po Ate Marisa sa i-share nimo. Ikaw ba kapag daig, marami bang distraction ngayon dyan? Focus tayo sa Panginoon, ha? Oo, kahit marami tayong ginagawa. Maraming concern. Maraming mga nagko-call sa atong attention ba? Ang buhay
Pagdaig Radio. Kauban si Kuya Ton Mantalab. Pagdaig Radio. Pagdaig Radio. Ikaw ay namamangha sa mga kislap ng bituin. Liwanag ng araw, saan nanggagaling? Ibong umaawit, nagsasayaw sa hangin.
That's Ricky Sanchez, tunay na Panginoon, walang ibang tunay na Panginoon. Tunay dahil siya ay buhay, hindi siya patay. Ang kanyang mga salita ay totoo at hindi nagbabago. Yan po ang ating Panginoon. Magandang hapon once again mga kapagdaing. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At pinag-uusapan natin itong nakatuon dapat tayo sa Panginoon, no? And sabi natin, bakit sa Kanya or bakit sa eternal tayo nakatuon? Kasi dito, temporary lang po ang buhay. Diba? Lahat ng bagay dito sa mundo, bagong cellphone, bagong sasakyan, promotion, popularity, lahat ng iyan, mga kapagdaig, ay lilipas. No? Pero ang ginawa natin, para kay Kristo, hindi mawawala yan. No? Minsan, ang pinakamahalagang ginawa mo ngayon, ngayong araw siguro, ay hindi iyon ang pinakamalaki. No? Maaring nagdasal ka para sa isang kaibigan, nagpatawad ka, maliit lang na bagay. No? Nag-share ka sa gospel, di ba? Nagbasa ka ng Bible, wala nang nakakita. Pero, ito yung highlight. Nakita ng Panginoon yan. Okay? So, ibig sabihin, alam niya, no, kung ano yung ginagawa natin. Ito bang ginagawa natin, glorifying God or not? Okay? At ito rin, no, mga kapagdaig, when we do it out of love, out of joy. So, napakagandang reminder to sa atin, especially sa mga kapagdaig natin dyan, no, na siguro na-discourage na kasi parang walang impact or walang nangyayari. Tandaan mo, ang Panginoon po ang ating reason, no? Bakit mo ito ginagawa? Diba, Ate Mercy? Magandang hapon nga pala sa'yo. Thank you for watching sa programa. No? Mga kapagdaig natin dyan, thank you rin sa pag-share sa programa natin. Siguro reflecting, oo nga, no? Minsan kasi feeling natin parang walang purpose, walang reason. At ito rin, no, minsan mediocrity yung ating paggawa kasi feeling natin wala tong purpose eh. Hindi po. May purpose po yan. Kaya gawin natin yung best natin. Kasi eternal yung ating concern eh, yung ating business. Hindi lamang po ito ngayon, mga kapagdaig. Okay? Mananalangin na tayo later. So, please do send yung mga prayer request po ninyo. Here's a song from Papuri 3. Pasasalamat. Napakabuti mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang inihahandog sa'yo.
Pagdaig Radio. Pagdaig Radio. At
This is Pagdaig Radio, alas 2:55 ng hapon before tayo mag-end. Mga kapagdaig, ito po ay pabaon sa ating lahat na habang nagpapatuloy tayo sa ating mga ginagawa, siguro may ingay sa mundo, ay sana po ipatuloy din po tayong magsasalita, no, sa kabutihan ng Panginoon. Kapag ang isip natin ay nakatuon kay Kristo, no, hindi mawawala ang problema, yes, pero magkakaroon tayo ng tamang pananaw. Remember, the world says, look at yourself. Jesus says, look unto me. The world says, get more. But Jesus says, follow me. The world says, build your kingdom. Jesus says, seek first the kingdom of God. Kaya nga, itong ating passage ay very important, no? If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, not on things that are on earth. Colossians 3:1 and 2. Manalangin po tayo. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ituon ang aming isip at puso kay Kristo. Sa gitna ng aming trabaho, pag-aaral, responsibilidad at ang mga alalahanin, tulungan niyo po kaming mamuhay na may pananaw na walang hanggan. Naway ang aming mga salita, desisyon at pamumuhay ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Patuloy mong pagpalain ang bawat tagapakinig ng 1197 DXFE Davao at 1116 DXAS Zamboanga. Patuloy niyo rin pong pakinggan, Panginoon, ang aming mga dasal according to your will. Lord, I also pray kay Ate Jessa. Pray, Lord, sa kanyang nanay, si Nanay Diling. Pray for healing. I pray for kay Kabsat na Omar, Lord Jesus, sa kanyang desire, Panginoon, at sa kanilang prayers na sana makakita na sila ng lilipatang bahay. Lord, I also pray for Ate Joji. She's planning to go here or to go home ngayong September, Lord willing, Panginoon. I pray also for Ate Marisa. Lord, I pray kay Eduardo Ting. Pray, Lord, for healing. Pray, Lord God, for your loving hands sa kanya. Kasi alam po namin, Panginoon, may mga ganong pangyayari. But Lord, we trust in you and we hope in you. We give you thanks, Panginoon, today sa mga natutunan namin at mga awiting nagbigay encouragement din po sa amin. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapagdaig, maraming salamat po sa inyong pagsama dito po sa ating programang Pagdaig Radio. Naway, ang mga awitin natin at salita ng Diyos ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa at kagalakan po sa inyo. Ako po si Kuya Ton Mantalaba, nagpapaalalang kapag ang ating puso ay nakatuon kay Kristo, ang ating mga paa ay lalakad ng may layunin dito sa lupa. Hanggang sa muli, patuloy po ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Magandang hapon po. Nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay, sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay.
bahagi